mga Babs. Wow. Humihingal ako mga Babs. Mamadali kasi tayo, no? So, today is Thursday mga Babs. 9:15 ng umaga. Punta tayo sa work mga Babs, sa trabaho ko. Wow. Pero hindi para mag-duty, kung hindi first time natin sasama ng ng appointment, ng doctor's appointment. Dito kasi sa work natin mga Babs as DSP. Isa rin sa trabaho yung dinadala sa mga doctor's appointment yung mga residents, gano'n. So ito yung first time na sasama tayo, kaya gusto ko rin i-share sa inyo mga Babs para kita natin kung paano yung proseso dadala nila ng residents sa doctor's appointment. Experience to, another matututunan. So yan, tara, let's go mga Babs. So mag-start yung appointment yata ng 10:45, pero di ko alam kung ilang oras ang biyahe. So nag-adjust tayo ng oras. Sabi 9:30 kailangan nandun na tayo sa facility. Yun, 9:15 or 9:17 na mga Babs. Habol pa tayo, makakaabot pa tayo. Yung nga lang, nagmadali na ako talaga naligo kasi umalis pa kami kanina, nag-errands kami, nag-run kami ng errands, punta kami ng Walmart mga Babs. Kasi iwan ko sila, wala silang si manager gusto daw maggulay, off niya ngayon. So wala na akong time mga Babs, kasi pag tapos natin dito sa appointment na to, mga around 1 na yon, and then 4 o'clock papasok din tayo. Yun yung duty natin mga Babs, 4 o'clock ng hapon. Pero syempre magbibis pa tayo, tapos 3:30 umaalis na ako dito. So yun na muna ang video natin ngayon. Tingnan natin another experience mga Babs, another tutunan, tsaka sa mga interested na pumasok sa ganitong sa ganitong field ng trabaho mga Babs, para pare-pareho tayong matuto. Dahil ako ngayon pa lang naman ako nagtrabaho ng ganito, so as direct support. Kasi before, ang work experience naman natin sa Philippines is nursing aid mga Babs, sa hospital setting yon. So dito adult residential facility ang pinagtatrabahuhan natin, level 4 mga Babs. So yun, level 4 mas high yung demand nila sa health. So sa next time siguro i-explain ko ng farther kasi hindi pa tayo ganun ka knowledgeable, kaya ayaw ko munang mag-share. Kumbaga baka mag-share tayo ng mga wrong information. So yun, so yung mga pinapakita ko sa inyo ngayon, mga lang, yung mga ginagawa lang ng DSP yun. So actually may mga previous video na tayo working as caregiver, pinakita ko dun kung yung routine pero syempre meron tayong HIPAA ba yun, yung confidential policy na hindi pwedeng pakita yung yung mga residents. Same thing din sa hospital, di ba? Yung confidential nila hindi natin pwedeng ipakita sa camera. So I'll try na mapakita yung nagawa, pero hindi lahat mga Babs. So yun, so samahan nyo ako, papunta na ako doon. 9:20 na, aabot pa siguro ako. Yan, may mga tayo, may mga new subscriber tayo, napaka kikita natin yung pagdagdag ng mga subscriber natin. Thank you mga Babs thank you sa mga nanonood, sa mga bagong subscriber natin, tsaka sa mga silent viewer natin. So meron palang nag-comment kanina habang nagbabanyo ako habang nagbabanyo ako, may nag-comment, binasa ko lang ng mabilisan. So thank you very much sa'yo Tapos yung natatandaan ko lang sa binasa ko sa comment niya, palagi na daw siya nanonood ng natin, ng vlog natin. So thank you very much sa'yo. Pero isa shoutout kita ng very special shoutout kapag ginawa natin yung meron kasi siyang nire-request na mag-vlog daw regarding sa cost of living dito sa California. So yun nga informative vlog. Wow. Natin ginagawa yun masyado mga Babs, dahil nga
nasa stage pa tayo ng ng natututo kasi di pa naman talaga tayo tagal dito. So baka may mga mag-react ng mga basher na magagaling tsaka mas matatagal na rito. Kasi nakikita ko sa mga ibang informative vlog na pag nagbibigay sila ng mga information ng mga kaalaman nila, tapos may mga nagbabash sa kanila na na kala mo alam mo lahat, mga ganon. So kaya hindi ako masyadong nagbibigay ng mga vlog regarding sa mga information na ganon, kasi baka makapagbigay ako ng wrong information. Pero dahil sa nag-request ka, susubukan natin gumawa ng sit down vlog bang tawag doon, yung nagbibigay ng Wow. information lang, nakikipagkwentuhan lang. So yun, so dito sa job ko na ito as DSP mga bap, or direct support staff or professional, ano pa lang ako dito mga bap, bago pa lang ako dito, mga 1 year, last year January. So 1 year and 4 months pa lang tayo dito. Kung Wow. yung mga dati kong viewer, nakita nila kung saan ako nanggaling mga paps, kung ano yung mga previous na mga pinagtrabahuan ko bago ako pumasok sa ganitong field. Wow. Yun, dati tayong stacker mga pap, stacker sa warehouse, then after ng stacker sa warehouse, stacker din sa sa Walmart mga paps. Yun, tapos naghanap nga ako ng nung gusto ko talaga na field ng work, ng career kumbaga. So yun, nakapunta tayo dito sa ganitong field ng work. So kaya yung mga interested na pumasok sa mga ganitong trabaho, ay ito, kaya sinishare natin kaya sinishare natin yung knowledge natin. Kasi ako mga bab, nag-start ako from scratch. Wala akong alam dito kung saan ako papasok, kung saan ako mag-a-apply, kung saan ako pwede. Kasi nga nurse aid ako sa Pilipinas, pero hindi naman dito. Meron din akong vlog dyan tungkol dyan mga babs, yung tungkol sa nurse aid, na nurse aid ka sa Pilipinas with 2 years experience mga bab. Pero nag-apply ako dito ng hindi ako nag-apply ng trabaho kasi alam ko hindi siya matatanggap. Nag-apply ako for parang challenge mga bab. Hindi siya challenge basta ipapaskill ko na lang dito mga bab. In-apply ko siya sa CDPH, California Department of CDPH, California Department Public Health. So in-apply ko dun yung mga requirements ko, yung mga documents ko from Philippines, like my diploma, my certificate, my transcript of record. Tapos sinunod ko rin yung nila, yung mga requirements na TB test tsaka yung physical test yata yun. Sinunod ko rin lahat, pero naghintay akong 4 months, na-reject din mga babs. Kasi dito galing yung certification So yun, ganyan, yun ang fallback natin. So magkakaroon siguro tayo ng vlog tungkol doon, paano pumasok, kung kailangan ba ng experience para makapasok sa ganitong work. So kung gusto niyo yung na yon mga bab, yung content na yon, kung paano pumasok as DSP or direct support, comment down below para magawa natin ng kwento or ng vlog, na sit down vlog. Try kung elaborate sa inyo kung paano, kung gusto niyo makatakas sa sa trabaho na ayaw nyo, or kung gusto niyo makapasok sa gusto niyong trabaho. Ang gulo. Kung gusto niyo makapasok sa healthcare career or healthcare field, consider pa rin naman tayong healthcare provider, kahit na healthcare field pa rin tayo, kahit na hindi tayo nurse, hindi doctor, hindi lang naman sila yung mga healthcare provider, pati rin naman tayo. So yan, nandito na ako, malapit na tayo mga babs. Tamang-tama 9:28 ang sinabi, ang pinag-usapan 9.
So pinag-usapan is 9:30. Sakto lang mga bab. So let's go. Ayan ang mga nagsusundo sa mga residents. Yung mga may program, may school. Ayan. Ito yung gagamitin natin mamaya mga babs. Itong white na van. There you go, that's the new Costco. Oh, malapit na. Okay, we're going home. We're gonna sit here. So yun, tapos na yung appointment mga bab. Pauwi na tayo. Pabalik na tayo dun sa work natin sa facility. Tapos tayo, uwi muna ako tapos pabalik ako mamayang 4 o'clock yung duty natin. So yun, mamaya na lang ulit mga babs. So yun, 1:15 mga babs. Uwi lang tayo saglit. Dahil mamayang 4, may duty tayo mamayang 4. So magidlip muna tayo or mag-lunch muna tayo. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako. Ayun oh, napakainit mga babs. So ayun, nakabalik na tayo sa facility natin na rin natin doon yung ano, nababa na natin yung residence natin. Time check is 1:11. Uwi muna ako kasi mag-lunch tayo, tsaka kung makakaidlip, mag-idlip pa tayo. Dahil mamaya may work tayo ng ano, ng 4 o'clock to 12, ano? Yun, so let's go. So yun, medyo malayo yung napunta natin mga babs, ay yung appointment ng residents. I guess 45 minutes. So sa Stockton mga babs. So okay lang mga babs. Hindi naman tayo nag-drive. Yung kasama ko yung nag-drive, ano lang tayo, alalay lang tayo mga babs. So yun, at least may na-experience tayong kakaiba, no? So yan, no, mga babs, di tayo sanay ng ganito, no? Ano yan, tarik ng araw mga babs. Tarik ba yan? Tarik, kapampangan yata yun. Napakatirik ng araw mga babs. Yan, di tayo sanay ng ganyan. Kasi nga paggabi tayo nagtatrabaho. Kala nyo yun ang sa akin mga babs, ano? Wish ko lang mga babs. Ito sa atin. Ito sa atin mga bab. Itim. Si itim. Mas okay pa rin ito mga bab. Mas matipid pa rin sa gasto. Hybrid. Woo! Ayun siya. Pogi ano. Pero mahal sa gas yan mga bab. Yeah, anyways. So yun mga bab. Here we go again. Medyo naka power nap tayo. Ilang oras tayo muli kanina? 1:30. Tapos kumain ako kasi day off ni manager nandyan, kapag luto siya. And then kumain kami, pahinga ng konti, tapos naka power nap ako kasi duty nga tayo kagabi. Tapos yung kanina umaga sumama tayong pa-appointment sumama tayo sa doctor's appointment ng isang residence. So yun, and ngayon balik tayo ng work. Ito na yung duty natin for 7 hours kasi at ipaalam ako na ano, medyo malilate ako kasi nga alam ko malilate na ako dahil 1:30 na tayo umuwi kanina. So yun, sabi ko medyo malilate ako. Go! So yun mga bab, time check is 9:15, no? Halos tapos na tayo sa mga dapat nating gawin. So ito, nagcha-charting na tayo mga babs. Ayan, nagcha-charting na tayo mga babs.
Dito sa amin, manual pa rin ng charting namin. Ito, sinusulat pa rin namin mga Babs. Hindi pa siya computer. Buti na lang hindi pa computer kasi hindi tayo masyadong maalam sa computer mga Babs. So yun, okay lang sa akin yun kasi hindi naman tayo magaling sa computer. Pero kung computer, okay lang din. At least may matututunan tayo, no mga Babs. Wow. So yun mga Babs, upo muna tayo kasi magmula nung dumating ako ng 4:30. Ngayon lang din naman ako nakaupo. Straight tayong gumagalaw. So iupo ko lang muna habang wala pa tumatawag mga Babs. Habang nanonood ako ng TV, ayan. Pag downtown. Pag downtime, pwede tayong manood ng TV. Ganyan yung trabaho ng DSP mga Babs. So ayan, nanonood lang ako ng TV mga Babs. So ayan, maya-mayang konti, pahinga lang ako ng konti, tapos mag-rounds ulit ako. Kasi 12 o'clock uwi na tayo mga Babs. 12 midnight. Medyo kahapon pa ako pagod kasi kahapon meron naman kaming training nung umaga kahapon. So halos maghapon din ako hanggang midnight. Tapos kanina ulit meron na naman tayong yun nga, sumama tayo sa sa doctor's appointment ng isang resident natin. So halos 2 days akong straight. Umuwi lang ako, pahinga, tapos pumasok ako hanggang 12 midnight kagabi. Tapos ngayon ganoon na naman. Pero buti na lang day off na natin bukas. So yun, tsaga-tsaga na lang natin, malapit na mga Babs. Sige, mamaya na lang. So yun mga Babs, tapos na yung 12 hour, yung tapos na tayo. Yun mga Babs, tapos na yung ating duty. So 12 midnight na mga Babs. So uwi na tayo. So ito, layo ng naparkingan ko kanina. So yun, okay naman ang duty natin mga Babs. Maaga nakatulog yung yung mga residents natin, mga alaga. Ang lang, medyo mahaba yung oras ko ngayon. So halos ang duty ko kahapon tsaka ngayon is 12 hours kasi 8 hours tapos 4 hours. So yun, kaya medyo kulang sa pahinga, kulang sa tulog. Pero okay lang, day off na natin bukas, Friday. Yun nga lang, nag-pick up pa rin ako ng duty sa supposed to be Friday, Saturday yung day off natin. Pero pupick up ako ng duty sa Saturday. So instead na magde-day off tayo ng Saturday, pasok pa rin tayo mga Babs. Pero madalang lang naman yun mga Babs. Madalang lang yung mag-pick up tayo ng ng duty kasi hindi rin worth it kung minsan mga Babs, kasi pag the more na overtime ka, yun din, tumataas din yung singil ng tax. Kinukuha din sa tax. So minsan hindi rin worth it. May dagdag pero madadagdagan ka, pero ang laki ng nakakaltas ng tax. So yun mga Babs, uwi na tayo. 11:56 maaga dumating yung ating kapalitan. So okay naman ang umuwi pag ganyan kasi tapos naman na lahat yung trabaho natin. Tatapusin ang ating vlog tungkol sa ating trabaho as DSP. Kung nakarating ka hanggang dito sa video na to, maraming salamat mga Babs. And yun, maraming salamat sa mga palaging nanonood dyan, sa mga palaging nagko-comment, and sa mga bago natin subscriber. I know marami tayong mga bagong subscriber, no? Wow. Yung iba hindi pa sila nagko-comment, mga silent viewers. Maraming salamat mga Babs sa support, and see you on the next vlog. Peace.